Amen. Pinaka-the best na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, sabi ko, bakit parang iba yung kulay ko doon sa... Anyways, no, tingnan nyo iba. Pero anyway, no, grabe, sino dito na-bless ka? Sino dito nag-enjoy ka sa ating icebreaker? Yan, grabe. So we know na already, wow, konyo ka girl. We know already kung saan tayo pupunta mamaya sa mga ministry fair natin. And I hope and I declare na talagang mag-sign up tayo. Kasi naniniwala ako na talagang gagamitin tayo ng Panginoon. Wow, I see faces over here. Wow, na-miss namin kayo. So, ayan. So, sino dito? Excited ka na sa pag-uusapan natin ngayong hapon na ito? Amen. So, ngayon, nasa last topic na po tayo ng ating series na Able to Serve. So, last na po ito before we close ang ating series na Able to Serve because next week, paalala lang, wala tayong service ng Light Ablaze. So, lahat po, sa joint service po sa ating 6 a.m. na Resurrection Sunday service. Amen po? Amen ha? Tandaan mo ha, walang Light Ablaze service next week. Okay, so paalalahanan natin yung mga life group natin na walang Light Ablaze service. So ngayon, no, pag-uusapan natin, bakit natin kailangan pag-usapan ito? It is because young people, God wants to use us to make an impact, hindi lang dito sa mundong ito, but of course eternal, to the lives of the people around you. So kaya natin to pinag-uusapan because we are able to serve, because as we desire, as we have the heart, kaya mo, kasi alam mo, you know that the God that you serve is faithful. So iikot yung pag-uusapan natin sa isang verse lang, 1 Peter chapter 5, verse 10. So babasahin natin to ng sabay-sabay. Dito ay iikot lahat ng pag-uusapan natin. Basahin natin. 1, 2, 3, go! After you suffered for a little while, the God of all grace will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. So pinagpala po ang salita ng Panginoon. So mamaya, hihimay-himayan natin ano ba talaga ang sinasabi nitong verse na to. So but before that, can we just close our eyes and bow down our heads right now? Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this wonderful day, Panginoon, na binigay mo po sa aming lahat. Father, I pray, Panginoon, lahat ng mga naririto, Lord, patuloy, Panginoon, na kumilos ka, and even nasa mga online, Panginoon, reach out to them, Lord, hindi malayo, hindi maikli ang kamay mo para abutin lahat, Panginoon, nasa online man, and even dito sa physical, Panginoon. Father, I pray that they will continue to open their hearts, open their minds to you, O Jesus. Lord, salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pinaka-the best na palakpak para sa ating Panginoon. Ayan. So, just to give you a background, so kanina binasa natin, itong 1 Peter chapter 5, verse 10. So, Paul wrote this letter, alam naman natin na sinulat ito ni Paul, to all the Christians who were suffering various kinds of trials. Sino dito dumadaan ng trials? Wow, 1, 2, 3, grabe. 4 lang? Wow, na all. Sana all, hindi kayo dumadaan ng trials. Pero, sabi na ni Paul, no, marami sa kanila, they're being criticized. They're being insulted. They're being persecuted. Sa isip-isip nila, they're not enough. And kagaya na nararamdaman ng mga Christians noon, nararamdaman din natin ito. Tama ba? Tama ba? Nararamdaman natin that sometimes, hindi tayo enough, hindi natin deserve itong mga bagay na ito. But I tell you, when we serve God, dadaan ka talaga dyan. Dadaan talaga tayo sa suffering. And most of us, ayaw natin ng suffering. Kapag suffering na yung usapin, para bang andali na lang sa atin iwan ang lahat. Kapag suffering na ang pinag-uusapan, takbuhan na yan. No, mauna-una, ikaw na huli, ikaw na yan, bala ka na dyan, maiwan ka na dyan. Pero you know what, church, young people, suffering is a part of our journey. Dadaanan mo yan along the journey na habang nagsiserve ka sa Panginoon, kasi naniniwala ko, I do believe, walang madaling paglilingkod sa Panginoon. Walang
easy na ministry. Dito ako sa Asher, mas madali to. Dito ako kasi mas madali to. Dito tayo, worship team, mahirap yan. Halos 5 days nag-aaral ng kanta. Ganun. Wag yan. No? Pero you know what? It's not a guarantee na magiging smooth ang lakarin natin when it comes na sinabi natin na Christian na tayo. When we receive Jesus, the moment that we receive and we say yes to God, akala natin magiging madali na lahat? No! Kasi bakit? Dadaanan at dadaanan mo. Ano sabi dun sa verse? Balikan natin. After you have suffered for a little while. Pwede yung little while na yun, mahaba sa iba. Pwede yung little while na yun, bukas wala ka ng problema. Pwede yung little while na yun, mamaya okay ka na. Pwede yung little while na yun, it took you 10 years, 5 years, bago pa mangyari ito. But you know what? The good news church, no? Young people, sabi po doon, we will only suffer little while. Sandali lang. Sabihin mo sa katabi mo, sandali lang yan. Why? Kasi maraming tao, konting kibot, ayaw agad. Ang bilis umayaw. Konting correction, konting tapyas, no? Parang lang iniinda na nila lahat na, grabe, hindi na nila ako love. Mga ganun, no? Hindi na nila ako pinapansin. Hindi na nila ako ganun ka-special. Ganun. Na para bang katapusan na ng mundo nila, nakapag-status na yan. Ang dami nang nasabi niyan sa Twitter. Pero you know what, church? Hindi po yun yung gusto ng Panginoon. Hindi niya gusto na ganun tayo mag-grow, na konting kibot, alis, konting kibot, alam mo yun? Konting problema, alis agad sa ministry, konting correction, wala na agad. But He wants us to grow. Paul says, it's no longer my life, Lord. I'm just here, I'm gonna do whatever you want me to do. Si Paul ganun yung mindset niya, God, you called me, then use me. Kaya ang sinasabi po doon, pag-uusapan natin, what will God do? What we will do for us, no, to fully serve God wholeheartedly. Gusto ng Panginoon na mag-grow tayo. Marami sa atin, marami na tayo nakita umalis, marami sa atin bumalik, marami sa atin nakita ko nagstay, na kahit na ano pang, kahit na may kahit pa, no, nandun pa rin sila. Pero ngayon, pag-usapan natin, ano pa talaga yung pagdadaanan natin? Yes, may suffering. Tama? May suffering. Lahat tayo, dadaan at dadaan sa suffering. Maaring yung katabi mo, mukha lang masaya yan, mukha lang ngumingiti yan, mukha lang okay yan, pero dumadaan ng suffering yan. Pwede ngayon, pumupunta lang yan dito. Pwede ngayon, okay lang siya. Pero you know what? Mabigat yung pinagdadaanan niya. But you know what? Part ng journey natin sa pagsuserve sa Panginoon, number 1, God will perfect you. Why? Lagi natin sinasabi, ate, nobody's perfect. No? But serving God will perfect us so we can be more like Him. Perfect means to mend what is broken, to repair. Feeling mo, broken ka, feeling mo, may mali sa'yo, feeling mo, hindi ka complete, but God is doing something. In short, inaayos ng Panginoon so we can be pleasing. Sa ibang term po, you will be perfected. Ibig sabihin po nito, konting English muna, present progressive. So ibig sabihin, patuloy-tuloy na nangyayari. Kaya nga pag sinabi nating perfect, yung word na perfect, gamitin natin siya in adjective. No, pag sinabi in adjective, ang perfect po, ang meaning nito is having all the required or desirable elements, qualities, characteristics, as good as it possible. Ibig sabihin, hanggat kaya, required, desirable, elements, lahat. Pag sinabing adjective, pag sinabing verb, make something completely free from faults, defect. Kung sa tingin mo, may konting depekto. Di ba totoo naman, pag may mga konting depekto, hindi na masyado sa iba, tinatapon na nila. Pero si Lord, hindi. As close as to such as condition as possible, aayusin pa rin. Either adjective or verb mo pa yan gamitin, ibig sabihin, dalawa yan, pag kinumbine mo, verb man yan o adjective man yan,
parehas pa rin nakakabuti. Kaya nga sinasabing present progressive. Kaya pala, when it comes on serving God, may mga corrections. May mga times, magtatampo ka sa mga life group leader mo. Kasi bakit ganito si nanay? Parang walang pakialam. Ganito na yung pinagdadaanan ko, ba't parang ganito pa rin? Bakit ganun siya makapagsalita? Parang hindi niya alam na sasaktan ako. But you know what? Kasi hinuhulma ka. And I tell you, yung mga tao na puro comfort words lang yung sinasabi sa'yo, hindi yan makakabuti sa'yo. Ay, okay lang yan. Sige, magmahalan kayo, okay lang yan. Magjowa ka pa, damihan mo. Ganon. No? Kapag mga comforting words lang ang sinasabi sa'yo, may mali doon. Kasi bakit? Hindi ka nila napapabuti. Kaya nga sinasabi natin, kaya ka nasasaktan. Kasi sometimes, no, that is the truth. And truth hurts. Kaya pala, minsan we feel hurt, we feel disappointed, because it's a part of how God will perfect us. Dati, ang taas na tono ng boses mo, ngayon kalmado na. 'Di ba? Parang lagi kang galit, parang lagi kang may inaaway. Ngayon, okay na, kalmado na. Dati, ang init ng ulo mo agad, konting kibot, lahat, kaaway mo na. Pero ngayon, unti-unti, inaayos ka ng Panginoon. Inaayos ka as time goes by. You will be perfected. Kaya ka dumadaan ng suffering. That is how God wants to mold us. Direct us. Hindi pa tayo perfect, pero soon to be perfect from glory to glory. Lahat ng mga bako-bako, tingnan mo muna yung katabi mo. Sige, tingnan mo yan. Ititigan mo mata sa mata, lahat ng mga bako-bako, lahat ng mga pasikot-sikot niyan, no? Lahat ng mga imperfection niyan, aayusin ng Panginoon. Ano sabi? Hebrews 13 verse 20 to 21. Pwede ba basahin natin ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Make you. Through Jesus Christ. Sabi po dun sa verse, God, good work to do His will. Ibig sabihin, kaya ka pala inaayos, kaya ka pala binabago, because God is doing something good for you. Well-pleasing in His sight. Sometimes, discipline is not pleasing. Tama po ba? Ang sakit, ate, pag dinidisiplina. Pero sa mata ng Lord, that is the way He wants you to grow. Gagawin niya. Huwag mo isipin na hindi ka na qualified. Ate, ang tagal ko na. Parang hindi naman ako nag-grow. Ate, ang layo-layo ko na sa Lord. Huwag mong isipin yon. Ang dami kong flaws. Ang dami kong pagkakamali. Ang dami kong kasalanan. But He wants you to know. Ano sabi? Psalms 138 verse 8 says, the Lord will perfect that which concerns me. Hanggat may nakikita si Lord na dapat ayusin. Hanggat may nakikita si Lord na dapat itama, itatama niya. As we serve God, hindi ka lang niya gagawing perfect. But number 2, God will confirm you. Ate, ano sinasabi? Bakit? Anong confirm you? Confirm you means to support you. To give you support. To give you security. In other words, mas lalo nating ma-determine to give you the direction, clarity. Ginamit po rin po itong itong confirm na to. In other words po niyan is to establish. Mamaya itatapik pa natin yan, lalo pa nating pagbubulay-bulayan. Sabi dun sa Romans 16 verse 25, now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the ministry which has been kept secret for long ages past. Ibig sabihin, ini-establish ka ng Panginoon. When you are serving God, He will confirm you. Sabi pa doon, 1 Thessalonians 3 verse 13, so that, inulit-ulit, He may establish your hearts in holiness before God and a Father at the coming of the Lord Jesus
with all His saints. Ibig sabihin, dito po, tuloy-tuloy as you serve God, hindi ka lang niya piniperfect. Hindi ka lang niya hinuhulma to be more like Him. But it also gives you security. Security in all aspect. To give you support in all aspect. Pangatlo, no? Una, ano ulit yung una natin? Number 1, God will perfect you. Number 2, God will confirm you. Number 3, dadaan tayo sa suffering. Sabi doon, di ba? Sino dito nasa ministry? Sino dito mga nagme-minister? Nakapag-ministry? No? Totoo ba na mahirap? May mga times sa gusto mo na lang sumuko. May mga times sa, Lord, gusto ko na lang mag-give up. Gusto ko na lang magpahinga. Pero you know what? Sabi, basahin natin, balikan natin yung 1 Peter. 1 Peter chapter 5, verse 10. Sabi doon, after you suffered for a little while, the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. So number 3, anong gagawin? Ano ang habang nasa peak tayo ng ating mga ministry, habang nagsiserve tayo sa Panginoon? Number 3, anong sabi doon? God will strengthen you. Why? Because God knows. May mga pagkakataon na manghihina at manghihina ka. May mga pagkakataon na dadaan ka sa pagsubok ng buhay. He will strengthen you so you can move forward. May mga times na, Lord, gusto ko nang bumalik, gusto ko na. Pero sabi ni Lord, I will strengthen you para kayanin mo yung mga bagay na pinagdadaanan mo. I will strengthen you sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Ano yung mga possible na mangyari? Pwedeng malungkot ka kasi bumagsak ka sa isang subject, family, pwedeng relationships, pwedeng sobrang hurt ka sa mga taong nakapaligid sa'yo, disappointments, but God will strengthen you. Kaya nga sinasabi, alam na natin to, Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. He will strengthen you. Kasi alam niya, may mga panahon na alam niya, mahihirapan ka. May mga panahon, masasabi mo talaga, I tell you to be honest, masasabi niyo, oh, Lord, ayoko na. Ganon. Susuko ka, hihinto ka, madadapa ka. Pero that time, you will say, pag dumadaan ka na dun sa suffering na yun, Lord, in my weakness, you will be my strength. Lord, kapag dumadaan ako sa ganitong sitwasyon, kapag nahihirapan na ako, kapag nasa suffering na ako, Lord, in my weakness, you will be my strength. Sinasabi ng Panginoon, dadaan ka sa suffering. At hindi lahat na makakasalamuha mo, magiging close mo, magiging okay kayo. May mga times, pagdating na nagsaserve ka na, magkakakiskisan kayo. Magkakagalitan kayo. Pero syempre, you know, the love of the Lord will still be there. Magkakasagutan kayo, magkakaroon kayo ng alitan. But you know what? In serving Him, it will strengthen you to love more. It will strengthen you na ilabas yung mga fruit of the Holy Spirit. Lalabas yan yung love, patience, joy. Kasi unti-unti, kinukurik ka ng Panginoon Habang nagsiserve ka, pinaperfect ka ng Panginoon Yung dati, hindi ka naman mapagpasensya. Naku, kung dati lang ito, naku, nasa pakon na talaga yan. Mga ganun, di ba? Pero dahil ngayon, alam mo, bro, sister, no? Mahal ka talaga ng Panginoon. No? Kung dati talaga, alam mo yun, kung siguro dati lang talaga to, inaway ko na to, sinabunutan ko na, sinuntok ko na to, mga ganun ang galing ganun no? Pero dahil, alam ni Lord, pagdadaanan mo, kailangan mo ng pasensya. Kailangan mo ng pasensya sa lahat ng makakasalamuha mo. That's why He is giving you the fruit of the Holy Spirit. Kaya may mga times, Lord, bakit ganun? Parang ang lungkot-lungkot ko, wala naman akong ginagawa, wala naman akong ganito, ganyan. That's why God is giving you joy because He knows. He knows, dadaan ka dun. Kaya sinasabi natin, Isaiah 41 verse 10, so,
Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, help you. I will uphold you with my righteous hand. Sabi ng Panginoon, do not fear. I will strengthen you. May mga times, basag ka na. May mga times na gusto mo na lang, alam mo yun, gusto mo na lang tumakbo. Gusto mo na lang tumakbo. Gusto mo na lang, alam mo yun, takbuhan lahat ng mga nangyayari sa paligid mo. But the Lord is telling you, do not fear, for I am with you. I will strengthen you. He knows. Dadaan ka dyan. Alam ni Lord. Alam ni Lord na mahihirapan ka. Alam ni Lord na darating ka dun sa mga testing ng buhay mo. Alam ni Lord na may mga times na tatanggalan ka niya, tatanggalan ka na ng mga tao, tatanggalan ka niya, alam mo yun, tatanggalan ka ng mga bagay na hindi na naman nakakalugod para sa Kanya. Ano ulit yung una? God will? Pangalawa? Pangatlo? God will strengthen you. At pang-apat at panghuli, God will establish you. Malaki yung pagkakaibahan nila kanina. Bakit? Itong establish, it means to lay foundation. Ibig sabihin, grounded. Founded. To make someone stable, firmly. In every work, good work, kailangan stable. Kaya nga dito ini-establish din saan tayo dapat maging grounded? Truth. Grace of God. Faith. Pinapatatag yung faith mo. Yung hope mo, pananampalataya mo. Love. Obedience. Kaya nga sinasabi doon, 1 Corinthians 15:58, therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Let nothing move you. Yes, Lord, dadaan ako ng pagsubok. Pero Lord, I will still serve you. Magpapatuloy pa rin ako sa iyo, Lord. Lord, dumaan ako sa ganitong sitwasyon. Okay lang, Lord. But you know what, young people? Kasi hindi nakatingin ng Panginoon sa nakaraan mo. Ate, kasi ang tagal ko nang nawala. Ate, kasi ganito na yung heart ko. Ate, kasi ganito. Ate, kasi ganyan. Pero si Lord, hindi siya nakatingin dun eh. Ate, ganito yung nagawa ko. Ate, ganito na yung mga kasalanan ko. Ang dami na eh. Pero you know what? The love of God will still reach out to you. I-reach out ka niya. Sabi doon, let nothing move you. Bakit? Kasi ayaw ni Lord yung urong-sulong. Ayaw ni Lord yung ayaw ni Lord yung okay ka ngayon. Tapos pabago-bago yung isip mo. Ate, magkukumit na talaga ako ng ministry. Ano bang ministry dyan yung pwede ako? Tapos, missing in action ka, yung ganon. Ayaw ni Lord yung ganon eh. Because, why? Kung gusto niya, gusto ng Panginoon yung, when you serve Him, you are firm. In your decisions, in your words, in your actions. Kaya hindi ko makakalimutan, alam niyo po, may isang tao nagsabi sa akin, sabi niya, you know what? Let your yes be a yes. And let your no be a no. Why? Alam niyo, hindi ko talaga makakalimutan yun. The moment na sinabi niya yun sa akin, sabi ko, kasi ako yung tao na hindi ako marunong ng yes, hindi ako marunong mag-no. Parang lahat sa akin, yes. Sige, ate, ikaw na lang doon. Oh, sige, go. Ganon. Tapos, dito din ako na-correct ng cell group leader ko. Nung nasa Singapore po ako. Kasi bakit? Biruin niyo po nun wala na akong boses. May sakit na ako, kinukumbulsyon na ako. Sabi niya, ako daw ang song lead sa cell group daw namin. Ay, yes pa rin si ate mo. Yes pa rin si ate mo. Kasi inisip ko, hindi Lord, kasi ito lang yung time na makakapag-serve ako sa'yo, ganyan. Pero you know what? Sabi po ng tao na yun, hindi kasi ako marunong mag-yes, hindi kasi ako marunong mag-no eh. But you know what? Someone told me this.
let your yes be a yes, and let your no be a no. Kung anong sinabi mo, gawin mo. Kung ano yung kinomit mo, pangatawanan mo. If you have decided to follow Jesus, dapat hindi na nagbabago yung isip mo. Kasi si Lord, hindi naman siya nagbabago-bago yung isip eh. Si Lord ba, nakarinig ba kayo na, ngayon lang kita mahal yan, bukas hindi na. Babless ko si Pauline tomorrow, pero mga next week hindi na. Hindi, di ba? Hindi ganun pabago-bago si Lord eh. So we have to be firm o ganun. Because God is establishing us. He wants us to be well established through our actions and through our words. Kaya sinasabi, mahalaga na kailangan alam natin how we will establish ourself. Pag sinabi mo, gampanan mo. Pag sinabi mo, ate, magkukumit ako din, commit. Pwede ka magsabi na napapagod ka, pwede ka magsabi, hindi yun, nawawala ka na lang ng parang bula. Because that is not how God wants us to grow. Kasi kung paulit-ulit mong cycle yan, hindi ka mag-grow. Kaya nga sinasabi, Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Commit mo. Bigay mo. Lord, yes, oo, napapagod ako. Yes, Lord, oo, nasa-stumble ako. Yes, Lord, oo, may suffering ako pinagdadaanan. Pero Lord, I will commit everything. And then the rest will follow. And then the rest, Lord, ikaw na. Sabi, taas kamay lahat ulit ng mga nasa ministry. Amen? Amen? It's not easy. We will go through sufferings. Tama ba? We will go through sufferings. We will go to up and downs. Madami tayong pagdadaanan. Minsan masasabi natin, worthy pa ba tayo? Minsan masasabi pa natin, Lord, deserve ko pa ba talaga yung mga bagay na binibigay mo sa akin? Deserve ko pa ba na, Lord, na humarap sa'yo? Lord, kasi ganito na yung nagawa ko. Lord, kasi ganito, ganyan. Pero, basahin natin, Galatians 2 verse 20. Ano pong sabi doon? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Ano sabi po doon? But Christ. And Amen. So sabi doon, no, for I have been crucified. Lord, hindi na ako eh. Ikaw na eh. Sabi po doon, sa salita ng Panginoon, but Christ lives in me. And you know what po, no? Sabi po doon, na may mga times na akala natin, hindi na tayo deserving. May mga times na hindi na natin, alam mo yun, yung mga bagay na dati natin ginagawa, pakiramdam natin hindi na natin magagawa. Lord, nawala na yung passion ko, nawala na lahat. Pero, sinasabi ni Paul, Lord, it is you who lives in me. It's not me anymore. Take my life. Kaya nga sinasabi ni Isaiah, alam na alam natin yan, here I am, Lord. Send me. Sana makahanap ang Panginoon ng mga taong willing magsabi ng, here I am, Lord. Send me. Here I am, Lord. Yung taong magtataas ng kamay. Yung tao na, Lord, hindi ako perpekto eh. Lord, may mga pagkakamali ako eh. Lord, dumadaan ako sa sufferings. Pero Lord, ito ko. Here I am. Send me. Why? Because along the way, He will perfect you. He will confirm you. He will establish you. He will strengthen you. All you have to do is to commit your life. Hindi pa huli ang lahat. And you know what? No, kagabi, just to share you, this testimony. Kagabi, so, gumagawa kami dun sa ministry booth ng baba. So, mamaya, mabivisit niyo yung ministry booth natin. Tapos, habang
Kasi galing kami ng SOD, from SOD, lipat kami dito. Wala pa, pero sige, nilabas mo na. Okay, so, galing kami dito, gumagawa kami nandun sa ministry booth and all. So, alam nyo, syempre ako, sabi ko, wala pang nagagawa yung light ablaze. So sabi ko, sige, gawan natin yan. Tapos, alam mo yung, wala kaming materials, wala kaming kahit ano. Pero, sabi ko lang, sige, mag-isip tayo ng idea, ganyan-ganyan, mag-isip tayo, ano pa kaya pwede natin gawin? Tapos, ang sabi ko lang nun kala Christine, kala Michael, sabi ko, sige, mag-print kayo ng light ablaze. Sabi ko, mag-print lang kayo ng light ablaze, i-print yung mga poster, i-print lahat, ganyan, sinabi ko lahat. So, pagdating namin doon na yung mga nakaprint, guguntingin, sabi ko, kaso parang ang lungkot, pag ito, bond paper lang, ganyan. So, ano kami doon? Kami, artistic kami, ganyan. So, ako, di naman ako artistic and all. And, paggabi na ng paggabi, hindi pa namin natatapos yung ginagawa namin. Tapos sabi ko laging, alam mo yung ako, guys, kaya natin to. Gagana pa ako, guys, kaya natin yan, ganyan. Pero deep inside, pagod na talaga ako. Pagod na ako. Sabi ko, Lord, gusto ko nang mamahinga. Hindi naman mamahinga kasama ka, wag muna. Marami pa akong campus na iuwin. So, sabi ko, Lord, gusto ko na talaga matulog. Gusto ko nang magpahinga, ganon. Sabi ko, yung word ko, hindi pa tapos. Sabi ko, tapos naman na siya, pero hindi ko pa nanamnam. Sabi ko, Lord, ano ba? Ganyan. Tapos sila ginagano ko na, uy, tara na, bilisan na natin, ganyan. Ginagano ko na sila. Tapos si Hyper, sabi ko, hindi ganyan maggupit. Very gentle eh. Mga ganyan. Sabi ko, sige, anuhin natin, yung mabilisan lang, yung mga ganon, ganyan. So, salamat lahat pala. Grabe talaga sa lahat ng mga nakasama namin kagabi. Si Christine, kala Michael, kala Kianka, sila Giam, si Kane, si Kaina. Kunti na lang kami, si Aya. Ayan, si Andre. Yun. Lahat ng mga nandun. Hindi pa ba ako na-mention? Pero si Pat, si Hyper, basta yun. So, nandun kami, si Renzo rin, nandun din. So, nandun kami kagabi, nag-aayos kami. You know what? Habang nag-aayos kami, sabi ko, ayoko na, Lord. Gusto ko na umuwi, ganyan. So, pagod talaga ako, ganyan. Sabi ko, gusto ko na talagang umuwi. Pero, you know what? Si Celeste sabi nila, kaya to, ganyan. Nagmamadali na kami, tapos sumasayaw-sayaw pa sila. Yung parang ako, Lord, paano ba ito matatapos? Ganyan. Tapos, alam niyo po, habang nakikita ko sila na nag-aayos, sabi ko nun, uwi na talaga ako kasi mag-i-11 na. Mag-i-11 na tayo natapos, tama? Mag-i-11 na. Tapos sabi ko, kinakabahan na ako kasi umuwi. Sabi gabi, tapos baka wala na naman tricycle dun sa ganyan. Sabi ko, Lord, sabi ko ganyan. Sabi ko, uuwi na ako, ganyan. Sabi ko, tapos pinapauwi na nila ako. Ate, umuwi ka na, ganyan. Pero yung heart ko na parang, hindi ko sila kayang iwan. Na hindi pa kami tapos. Tapos, iiwanan ko lang sila agad-agad. Tapos, sabi ko, hindi, magstay ako kasi, di ba, pag mas marami, mas madami tayong magagawa. Ganun pa ako eh. Ano pa ako eh, sinisegoy-segoy ko pa. Kasi sabi ko, naiiyak na ako. Pero parang feeling nila, nagjo-joke pa rin ako. Yung gano'n. Yung parang gano'n. So sabi ko, naiiyak na ako. Parang gano'n. Pero sa loob-loob ko, naiiyak na talaga ako na parang, pagod na ako, Lord. Gano'n. Ano ba? Gano'n. Parang pakiramdam ko, parang wala man lang tumutulong. Tapos ang nangyari pa, lahat ng mga kalat na mga nag-ministry, booth, dahil kami nila yung naiiwan, lahat ng mga pinag-anuhan ng mga double-sided nila, ganyan, kami yung naglinis. So sabi ko, tayo na lang pala yung naiiwan dito. Lahat ng mga kalat ng mga iba pang mga ministry, tayo na rin, gawin na rin natin yan. Pero you know what, habang nasa tricycle ako, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, totoo pala, madidisappoint ka. Masasaktan ka. And may mga times, manghihina ka. Alam mo yung gusto mo mag-grant sa mga tao, yung ganon. Tapos pagkapasok ng kwarto, iyak talaga ako sa Lord. Iyak talaga ako, alam mo Lord, ganyan. Sumbong talaga ako lahat kay Lord. Pero alam nyo, sabi ni Lord, habang pinagbubulay-bulayan ko yung word ni Lord, sabi ko, Lord, grabe, sobrang disappointed ako. Sobrang hurt ako. Yung, alam mo yon, yung para bang, may mga tao na parang sabi ko, Lord, ba't ganito sila, ganyan and all. Pero alam mo, sabi ni Lord, Genesis 4 verse 6 to 7, alam natin to yung kay Cain at kay Abel.
Yung moment na yon, binalik ako ni Lord noong time na yon. Sabi ni Lord, the Lord said to Cain, "Why are you angry? And why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is contrary to you, but you must rule over it." Sabi ni Lord, bakit ka ba nagagalit? Ba't ka ba nadidismaya? If you do well, then it's good. I am pleased. Kasi alam mo, nagre-rebat pa ako kay Lord. Kasi Lord kasi ganyan Ang inapirap naman mag-serve sa'yo ganyan Alam mo yung moment na gusto ko nang iwan yung mga light ablaze sa baba. Yun yung moment na lalo kong inano ng Lord na hindi mo yan iiwan. Yung kahit na, Lord, hindi pa talaga ako tapos sa word ko. Lord, may gagawin pa ako, Lord, gusto ko na magpahinga. Pero nakikita mo silang nagtutuloy. It gives you the courage to go on and move forward as well. Yes, may suffering. Yes, mahihirapan ka, I tell you. Pero habang nakikita mo yung mga kasama mo na habang nag-go sila, Lord, ako rin. Kung ayaw ng iba, okay lang. Kung walang paki yung iba, okay lang, Lord. Sabi ni Lord, bakit ka nagagalit? Ba't sumasama yung loob mo? I am well pleased kung ano yung in-offer mo. Yung mga bagay, yung mga taong hindi nag-offer nun, it's okay. Tatandaan mo, hindi mo sa tao ginagawa yan. Lagi kay Lord. That's why doon ko mas lalong naunawaan yung word ko nung time na yun. Sabi ko, Lord, thank you, I stayed. Totoo pala talaga. As you go along the way, He will perfect you. He will confirm you. He will strengthen you. And He will establish you. Pero, isa lang yung dinidesire ng Panginoon. Isang puso na magsasabi na, Lord, here I am. Send me. Isang tao magtataas ang kamay. Hindi tinitignan ni Lord kung mas talented siya. Kagabi, wala ngang artistic sa amin Wala ngang marunong magkulay-kulay. Pero you know what? Hindi nakatingin doon si Lord Mas nakatingin siya doon sa may mga taong willing magpagamit. Kahit hindi ako, Lord, kahit wala ako ng mga bagay na yon. And God is telling us today, ikaw, anong kaya mo ibigay sa Panginoon? Ano yung kaya mong ilaan para sa Panginoon? Yes, the rest of it will follow. Mahihirapan ka. Mapapagod ka. Tell you, minsan madidisappoint ka sa mga tao na kapaligid sa'yo. Masasaktan ka. Mag-e-expect ka. But God is telling you, it's okay. You are doing this for me. And I am well pleased that you served. Hindi nakatingin si Lord sa mga bagay na wala ka. Ang gusto lang ni Lord, yung taong willing na hindi siya iiwan ng basta-basta lang. Hindi yung mga taong urong-sulong. Hindi yung mga konting lang, may problema sa bahay, wala na agad. No. Gusto ni Lord yung taong magtatapat sa Kanya. In and out of season, through thick and thin, nandito ka. Kahit Lord, wala na sila. Kahit Lord, ako na lang. Yes! Doesn't matter. Kung ikaw na lang yun nandyan. Because you will never be alone. Gusto lang ng Lord ngayong hapon na to. Puso na magsasabing, here I am, Lord. Send me. Here I am, Lord. Use me. Here I am, Lord. Change me. And I will serve you. Pwede ba ngayong hapon na to tayo lahat sa presensya ng Panginoon? Just continue to contemplate to the presence of the Lord. So lang ng Panginoon ngayong hapon na to, yung puso na magsasabi na, Lord, here I am. Eto ko, bukas na puso, huwag mong
Huwag mong tignan yung katabi mo. I just want you to close your eyes and bow down your heads. Just focus to the Lord right now. Huwag mong tignan kung ano yung mga bagay na nagawa mo. Just, focus. Kasi si Lord hindi nakatingin doon sa mga bagay na yun. Kasi si Lord, hindi niya tinitignan kung ano yung mga bagay na pagkakamali mo. Ano yung mga bagay na kulang mo. And just continue to open your hearts to the Lord. Continue to open it to Jesus right now. Lord, ito ko. Ito yung mga bagay na kaya kong gawin sa'yo. Lord, ito ko. Hindi ako perfect, Lord. May mga pagkakamali ako. Lord, may mga times na nadidisappoint ako. May mga times na, Lord, na hurt ako, Panginoon. But Lord, heal my heart, oh Jesus. Lord, nakikita mo po yung puso ng bawat isa sa amin, Lord. Maybe today, oh God, marami sa amin, Panginoon. Sumuko na lang. Lord, ayaw na. Gusto nang bitawan lahat. But Father, I pray today, oh God, Lord, rekindle the love. Rekindle, Lord God, the passion, Panginoon. Lord, ibalik mo po sa amin, Panginoon, yung mga bagay na ninakaw ng kaaway. Right now, it's just you and the Lord. Just focus to the Lord right now. Hindi tinitignan ni Lord yung mga bagay na wala ka. Hindi tinitignan ni Lord kung ano yung mga bagay na hindi mo kaya. But God is telling you right now, God wants a heart that will say, here I am, Lord. Here I am, Lord. Send me, oh Jesus. Lord, ito yung puso ko, Panginoon. May mga times na napapagod ka, but God wants you to know that I will use you mightily for His own glory and honor. Hallelujah, Jesus. We welcome you in this place. Shialabaha, dalabalabalaba. Shialabaha, dalabalabalaba. Continue to open your mouths to the Lord right now. Shialabaha, dalabalabalaba. Shialabaha, dalabalabalaba. Yes, come on, dig deeper to the presence of the Lord right now. Shialabaha, dalabalabalaba. Shialabaha, dalalalaba, sikayalabaha, dalaba. Lord, here we are, oh God. Shialabaha, dalabalabalaba. Come on, pray. Shialabaha, dalabalabalaba. Come on, just open your mouths to the Lord. Commit your lives to Jesus. Shialabaha, dalabalabalaba. Away from your presence. Just continue to linger into the presence of the Lord. I'm trying to run away. Just feel the presence of God in this place. Life without you makes no sense. I've come to realize my life is found in you. This world is not a prize, but only you can satisfy. Here at your feet, Lord, I surrender all. Now and forever, nothing will take you. Come on, just lift up your hands to the Lord as we sing this song. So I promise to keep my love for you. So I promise to keep serving you. So I promise to keep my love for you, Jesus. So I promise to keep my love for you. So I promise to keep serving you. So I promise to keep my love for you, Jesus. Young people, today, God is looking into your hearts.
Gusto makita ng Panginoon yung puso na handang mag-serve sa Kanya. Yung puso na handang mag-commit. Yes, I know, maraming beses ka nang nag-commit, but right now, I want you to be more sincere to the Lord. Lord, maraming beses na ako nag-commit, maraming beses na ako nag-fail, but Lord, here I am, Lord. Lord, eto puso ko, Panginoon, puso sa puso, Lord, tignan mo po, Panginoon. Lord, nakikita mo, Panginoon. Nakikita mo po yung puso ng bawat isa sa amin, oh God. Lord, Father, I pray, Panginoon, lahat ng mga naririto, Panginoon, Lord, hindi lang sila basta magko-commit ngayon lang, but Father, I pray, Lord, magko-commit sila, Panginoon, until their breath runs dry, oh Jesus. Lord, yes, may suffering, but we know, oh God, dadaanan lamang namin itong mga to. Father, right now, I pray, Panginoon, sa mga batang naririto, Jesus, Lord, let your Spirit flow in this place. Comfort mo po sila, Panginoon. Maraming beses, Lord, gusto na nilang sumuko. But Father, I pray that you will continue to strengthen them. You will continue, Lord God, give them strength, oh Jesus. Just take this moment to rest in the presence of the Lord. God is talking to you. God knows your heart. God is telling you, it's okay. It's okay, you can cry. It's okay that you can admit. Just put it out to Jesus. Kung magmadali, just put it out to Jesus right now. Serving is not easy. It can be tiring, oh Jesus, Lord. Maraming mga times gusto na namin sumuko, Lord. But Father, we pray, sustain us. Yes, God is talking to you. God is healing your heart. God is strengthening you. Let your Spirit flow in this place, God. Lord, in a quietness, oh Jesus, we want to hear you. We want to hear you speaking, oh Jesus. We want you to move in this place. We want to feel you, Jesus.
Speak through us, oh God. Holy Spirit, Father, we pray for healing, oh Jesus. Healing will flow in this place. Every wound, every hurt, oh Jesus. Come on, God is healing you. So you can move forward again. So you can serve again. God is recharging you. God is strengthening you. Come on, let's sing it out. Sing, I won't look back. And I won't look back. I won't give up. My heart will never stop loving you. I won't look back. I won't give up. My heart will never. Come on, just sing it out to the Lord right now. I won't look back. I won't give up. My heart will never stop loving. Come on, just declare it into your life. I won't look back. I won't give up. My heart will never. Come on, why don't you lift up your hands to the Lord? I won't look back. I won't give up. My heart will never stop loving you. I won't look back. I won't give up. My heart will never stop loving you. Sing, I won't look back. I won't look back. Come on, just lift up your hands as you declare this song. Lord, hindi ko natitignan yung mga nakaraan ko. Loving you. I won't look back. I won't give up. My heart will never stop loving. Sing, I won't look back. I won't look back. I won't give up. My heart will never stop loving you. Never stop. I won't look back alone. Father, we pray, O Jesus, today, O God. Lord, selyuhan mo po, Panginoon, lahat ng mga narinig namin, O Jesus. And today, Lord, as we commit to you, Jesus, Lord, moving forward, Lord, I pray, Panginoon, lahat ng mga kabataan na naririto, Panginoon. Lord, wala na mga balat sibuyas, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Let there be a love, let there be joy, let there be peace, O God, on serving you, O God. Lord, naniniwala ko, Panginoon, you will continue to expand our territories, Panginoon. There will be more campuses to be open, O Jesus. Lord, gagamitin mo sila. You will send them, Panginoon, through their campuses, O Jesus. Even workplace, O Jesus, Lord, to be a salt and the light of the world, O Jesus. Lord, salamat, Panginoon. We thank you, Lord. And I pray, Lord God, Lord, lahat ng mga naririto, Panginoon, continue, Lord God, to perfect them, O God. Continue to confirm them, establish them, and strengthen them, O God, as they walk to you, O Jesus. Lord, salamat. Can we just lift up our hands to the Lord right now and receive the blessing of the Lord? May the Lord bless you and keep you. May the Lord face shine upon you. May the Lord use you mightily. I receive. May the Lord give you a heart of a servant. I receive. May the Lord give you the fruit of the Holy Spirit. I
others. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Come on, why don't you just hug somebody right now? Sabihin mo sa kanya, you are loved, you are blessed. Come on, declare good things. Yakapin mo yan, babae sa babae, lalaki sa lalaki. And come on, we will celebrate. Hallelujah! Hallelujah! Ayan, alam ko po lahat tayo ay na-bless. So, paari ba natin bigyan ng ating Panginoon ng the best clap of praise? Hallelujah, Jesus! Thank you, God, for your word today. We are so blessed, Lord. We are here. Come on, Light of Blazers. Let this be our commitment. Kantahin natin to ng buong puso sa ating Panginoon. Amen! 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 Come on, hallelujah, Jesus! We praise you, God, because nothing is impossible sa iyo, Panginoon. Through you, I can do anything. Come on! I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by. Come on, LA, shout it out! Nothing is impossible. Woo! Hallelujah, Jesus! Nothing is impossible. Whoa. Come on, I'm not gonna live by what I see. Yes, God. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Come on! Through you I can do anything. I can do all things, God. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, Light of Blazers, kung naniniwala kayo na walang imposible sa Panginoon, pwede ba natin sabihin na I believe God? Amen! Pwede ba natin i-declare na I believe, Lord? Come on! Let's go! I believe, I believe. Come on, let's all declare. I believe in you. Yes, God. I believe, I believe. I believe, I believe, God. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do, yes, God. Through you, Panginoon. Let's all declare. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Come on. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Come on. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah! Praise be Jesus! Amen! Tapos na po ang ating gawain. And see you all next Sunday and shine for Jesus.